Magandang umaga na po sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon po ay mag-aalauna na ng madaling araw. Katatapos lang ng game ni World Number 1 Magnus sa round number 4 kontra kay Grandmaster Pranesh M ng India, 17 years old. Yan pong si Pranesh, nakalaro ko na nung siya ay 13 years old pa lang sa HD Bank Vietnam. Pisak ako mga kamatyas. Matindi laro namin. Siguro sa mga susunod, papasadahan kong i-analyze ang naging laro namin ni Pranesh. Dito po, nako, matindi na naman ang nangyari. Abangan natin, baka meron na namang pang Twitter tong si Magnus ha. Na-spoil ba? Okay, tingnan na kagad natin ang kanilang naging laban. White dito si Pranesh, nag-E4. G6 si Magnus, nakiramdam muna. D4, D6, Knight C3, C6. Pagka ganyan po ang depensa ni Magnus, nakikiramdam siya kung ano ba ang setup na gagawin ni Pranesh. Nag-Bishop E3, Knight F6, F3. Ito po ay tinatawag na Pirc battle na or Pirc defense. Nag-B5 si Magnus. Nakakalito, no? Hindi malaman kung magbi-Bishop G7 sa queen side. Nag-G4, aba, kakaiba rin ang ginawa ng batang ito. Nag-H5, basag kagad. G5, Knight FD7, F4, ayun, parang Austrian attack ng Pirc. Pero naka G4, G5, kakaiba din. Knight B6 at tuluyan na pong nawala sa aklat. Ayon sa naitala pa, may tumira na ng B4. Tapos Knight CE2. Recorded pa yan mga kamatyas. Pero dito Knight B6 totally nawala na po sa Masters opening database ng chess.com. Nag-Knight F3, develop, B4, Knight E2, D5, E5 at nag-Bishop G4. Ayan, para may tempo. Bishop G2, E6, H3. Ayun, unang minarkahan ng bad move si Pranesh. Dapat daw ang tira ay B3 lamang para pamigil sa paparating na Knight C4 na pwedeng matempohan ng atake ang Bishop. Pero, nag-H3, kinapture, good move, capture at nag-Knight 8D7, bumawi naman ng bad move itong si Magnus. Dapat daw ang tira, diretso na Knight C4, tapos babalik yan, Bishop C1 para madepensahan din ng pawn. Yun lang. Mag-Knight B6, yun lang. Oh, ito malalim na bagay na ng computer engine. Hindi naman nung balik-balik lang. O, parang mas gusto ko pa yung Knight 8D7, may nangyari pa eh. H4, Bishop E7, Brand X na naman. Ano naman yun? Nakita. Dapat daw tira Knight C4 pa rin. Ang kulit ah. Pag nag-Bishop C1, this time hindi na babalik. C5 na. Ayan, maniwala na ako dyan. Okay na to kasi mas nag-progress na eh, di ba? O pero, nag-Bishop E7, Castle, Rook C8, C3. Wala sa isip talaga ni Pranesh ang B3 talaga, no? Wini-welcome niya talaga ang Knight C4 eh. Bishop C1, capture, yun nga lang, wala nang pawn na pang B3, pang paalis ng Knight. Nag-Rook B8, syempre, nandyan ang open file. King H1, nag-prophylactic lang. Para mamaya medyo malalim ito eh. Pag C5, kahit pa paano, safe na sa mga tama-tama ng dark squares na yan. Nag-Queen A5, pressure lang sa C3. Queen D3, extra support pero minarkahan ng bad move. Dapat daw ang tira ay A4. Ayan, maki-space lang sa queen side. Pero balik tayo sa Queen D3. Bishop A3, good move. Hindi tuloy makatulak ng A4. Bishop E3, Knight takes E3, bad move. Kasi malakas ang Knight, no? Kung mapapansin nyo, lakas ng Knight eh. Tapos itong Bishop, bad. Pinagpalit ang good Knight sa bad Bishop, lumalabas. Pero, ang gusto dito ng computer engine, Knight B2. Halimbawa, mag Queen C2, ayun lang, babalik na naman. 'Di ba? Kaya napagbibintangan si Niemann na computer eh. Si Niemann may ganyang style eh, yung nagpapabalik-balik. Tira ng computer kasi yan eh. O ayun no. Tapos magbi-Bishop B2 na dito. Rook A B1, then Queen takes A2. Yan ang gusto ng computer engine. O pero, balik tayo sa ginawa ni Magnus. Kinapture kagad ang Bishop. Queen takes E3, Knight B6. Kaya naman pala. Susundan ng isang Knight. Rook A B1, yun nga lang, di pa makagalaw, nakapin. King D7 para suportado na ang tore. Nag F5, good move by Pranesh. Nakapanggulo sa king side.
E takes F5. Another good move. Oh. E6. Grabe itong batang to ah. Takes and knight F4. Ayun. Para magkaroon ng play sa king side at sa sentro. Since ang king ay hindi nakapag-castle. Kasi walang kabuhay-buhay eh. Mamaya lilingkisin ng knight yan dyan. Ang buong play maglalaro na lang sa queen side na kontrolado ng pyesa ni Magnus. Kaya naggawa ng play dito sa kabila. Rook HE8, Bishop E2. Inabangan muna ang lundag ng knight dyan. Bishop D6, kinapture na yung pawn, knight C4, takes, at nag-knight E5 check, king C7 ilag lang, at nag-knight F7. So, ang evaluation bar ay talagang firm na firm, equal, queen D5 check, king G1, F4, queen F2. Sakto, no? Grabe ang accuracy nila. 95.9% si Pranesh, 96.2 si Magnus. Rook takes B1, Rook takes B1, Rook F8, pero dito mga kamatsas, ginulat ng Pranesh na ito si Magnus. Ano ang excellent move na hindi lubos may ganun na pala, no? Sige po, pakiguess nyo ang ginawa ni Pranesh. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Queen B2, excellent move. Hindi nga pala makapture ang knight kasi may Queen B7 check. Naku po. Sa ganitong situation, kung ako black dito, naku, grabe. Abot-abot ang nerve shake na mangyayari sa akin. Kakatakot na yung position ni Magnus. So, nag C5 para walang Queen B7 check, makover ng Queen. Takes, Queen A3, another good move. Ang lakas. May paparating na Queen A6 check, may paparating na capture, sabay Rook B6 check. Nag-Queen F5. Tinirect ni Magnus at the same time may silip ng Queen G4, maka-check-check dyan, pero ang accurate daw ay Rook A8, depensahan ang pawn. Yun nga lang, malayo-layo at malawak na analysis ang kailangang nakapaloob dyan. Kasi, balik tayo sa Queen F5, Queen A6 check, good move. King D5, Queen B7 check, King D6, at dito, sunod-sunod, accurate ang ginawa dito ni Pranesh. Queen takes C5, check, King F1. Na dito, nakakailang sa position ng black. Kasi yung king, saan pupunta yan? Nasa gitna. Di naman makatakbo ng King E5 kasi may Rook B5. Maku-queenless kagad. May Rook D1 na pang ilang. Naku, nakakabasag ng utak ito. ang hirap ng sitwasyon ng black, no? Queen D5, kailangan ang resistance dito ni Magnus talagang solid dapat. Queen B4 check, ayun na brand X si Pranesh. Di niya nakita ang momentum na Queen A6 check. Di pwedeng umangat, laging may Rook B5, obligadong saan pupunta yan? King C7 ang binigay. Queen takes A7 check, aroy, ang sasakit. Hala, King D6, pag chumek kasi may ganun eh, no? Wala nang Rook B5. Ang gagawin, Queen A6, sorry, na-release ko. Queen A6 check, King C7, Queen B6 check, King D7, ganito na lang ang gagawin. Makikipag queen to queen. Wala pala talagang combo ng pang mathematician yon. King D6 sabay G6. But still, sa evaluation bar lamang pa rin ang puti. Yan po ang gusto dito mangyari ng computer engine. Pero, nag-Queen B4 check, King E5, good move. Rook E1 check, King F5. Ayun, no? Nakita ni Magnus ang shortcut. Oh. Ang galing. Oh. Pag kinapture, check, may ganon. Yan nga po nangyari. Oh. Anytime, meron na siyang tabla. Naka-shortcut siya ng pang-survival mode niya. Tabla na lang to, okay na siya eh. Kasi grabe naman nangyari sa king niya eh. Ayan oh. Tagong-tago ang king. Ito pa parating. Paano pipigilin ang napakaraming check? Rook E2, F3, Queen F6. Ganyan na lang ang ginawa. Kasi wala na rin eh. Halimbawa, hindi pwede dito. Mayroong matcha sa ilalim. Matatalo pa. Pagka pumunta dyan, may check, sabay check, lipad ang tore, talo pa. Obligado, no? Queen F6. Para kahit pa paano, supported ang pawn sa C3 and may time na tumulak. Ibalik ang tore. Binalik. Queen E4 check. Ito po nangyari. G6. Check.
King G1, check. King G2, check. Nakakuha ng perpetual check. Walang katapusang check ang ibig sabihin. Dito po, nagkatanawan na ang dalawa. Tinanggap ni Pranesh ang tabla na. Kasi hindi naman siya titigilan na ni Magnus ang check-check eh. 'Di ba? Pag tinigilan, mag-G7 na. Nako, delikad din yan. Baka makakwin pa yan. Yan po mga kamatyas. Nako, agaw buhay na naman si Magnus. 25-15, 28-39, ang sakit nito, mga -5 to. Baka -6 pa nga eh. Nak, laki ng minus sa rating ni Magnus. Yan po ang risk ng mga ganitong klasing elite super grandmaster. Yan ang risk sa ganitong open. Kaya yung ganyang mga rating nila Magnus, nila Nakamura, usually ang nilalaruan yan, round robin na. Tapos dapat matataas din ang rating. Para kung matalo man, konti lang ang kurot sa rating. Kung matabla, konti lang din. Pag nanalo, di tubo. Dito kasi may chance silang makalaban ng mababa ang rating pero malakas. Yun ang problema. Ubos ang rating mo pagka ikaw ay nagpaloko-loko sa ganito. Tapos kagad ang pinagpaguran nila sa rating. Yan ang risk. Kaya siguro sila Magnus nakabawi naman sa PF. Malaki PF binigay dyan mga kamatyas. Nabalitaan ko pinakamababa daw na PF ni Magnus ay $25,000. Mahigit 1,000,000 piso sa atin. Maglalaro pa lang yun ha. Silipin naman natin ang kanilang standing. So far, hindi pa tapos ang laban. Ito ang kanilang standing. Nangunguna si Nakamuring. 3.5 points out of 4. Naranayan, 3.5 points. Nanalo ulit si Naranayan. Erigaisi, 2 Indian, no? At si Sindarov, Laxman, ayan na po. Nako, matitindi. Matitindi. Nasaan na ba si Suleyminov? Yung tumalo kay Magnus. Ayan, si Magnus po pang number 28. Nako po, mauubos ang rating ni Magnus pag nagpatabla-tabla siya. Sakit. Ganun talaga. Ayan, halos lahat titled players dito mga kamatyas. Yan po, no? At abangan naman natin ang kanilang magiging round number 5. Nandito lang po si Coach Kamatyas. Maghahatid po sa inyo ng update at mga lessons na makukuha natin, makakatas natin sa bawat malakasang games na ating maia-analyze. Maraming salamat po. Abang naman tayo sa magiging resulta ng next round naman, round number 9 ng US Chess Championship. Yan po ang inyong antabayanan. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.